Oh, ito ang sinasabi nga ni Pasal Panelo dito pagka-alkalde ng Davao at pagka-senador, pinagpipili ang takbuhan ni PRD sa 2025 elections. Tingnan nga natin itong balitan to. Pasok. Legal Counsel na mayroon siya. Inihayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel na mayroon siyang 2 posisyon na nais takbuhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm elections. Kung ano ito ating alamin sa report ni Almar Farsuelo. Bago pa magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC, araw ng Martes ay una nang hinikayat ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa darating na 2025 midterm elections. Ayon kay Panelo, mahalaga na mayroon itong posisyon sa pamahalaan lalo't kaliwat kanan ng ginagawang pag-atake sa kanya. Kabilang sa kanyang naunang payo sa dating Pangulo ay tumakbo bilang alkalde ng Davao City. Pero dahil mas naging mabigat ang pag-atake sa kanya ngayon, payo ni Panelo kay Duterte. Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan ka tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya the other week, tumakbo kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, sana, tumakbong presidente at vice-president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang alam mo ito. Paliwanag pa ni Panelo, kung tatakbong senador ang dating Pangulo, ay dito anyang makikita kung matutuloy ang Duterte-Duterte tandem sa 2028 national election. Pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo vice-presidente sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, kalimutan mo ng pagtakbo mo. Pero kung hindi ito tutuloy sa pagkasenador si FPRD, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice-presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. Sa ngayon, sinabi ni Panelo ng pagka-alkalde. Ganda. Ang ganda yung analysis ni maganda yung analysis ni Sal Panelo Pero ako kasi, ang sa akin kasi, yung akin is dahil sa ang kalaban mo ay isang Migs Nograles na alam mo na bata ng administrasyon. At syempre, kapag nasa administrasyon, medyo malakas na contender yan. I am not saying Baste cannot defeat si Migs Nograles, pero ayaw natin kasi na magkaroon ng close na fight dahil diyan nagkakaroon ng dayaan. Kapag close ang fight sa local government, diyan nagkakaroon ng dayaan. Minsan nga nagtotoss coin pa diyan eh. 'Di ba? Kaya gusto natin decisive. Mali. Deciding na pagkapanalo yung kailangan natin as much as possible, landslide. Kung gusto natin ng landslide, para yung Nograles, mawala na rin sa Kongreso yan. Yung Migs Nograles, so diba, di makahinga man lang tayo, yan ang nagpatanggal ng prangkisa ng Seminay. Yan ang isa sa mga binigyan nila ng break dati para makilala eh. Tinulungan ng Davao para manalo sila eh. Tapos sila pa yung mga bumabatikos ngayon sa mga Duterte. So, ayaw natin na mapunta ang Davao. Napakaganda ng Davao. Ayaw natin na mapunta ito sa mga lahing mga ewan. No? Gusto natin manatili yung Davao sa mga tamang tao para naman, 'di ba? Para naman dire-diretso ang progreso. Di yan mananalo si Nograles. Alam na ng Davao yan. Ayun na nga, nandoon na nga tayo. Yun ang gusto nyo. Paano nga kung hinukus-pukus nila kasi konti lang yun lamang. Paano kung ganun, di ba? Kaya nga gusto natin, kung gusto natin ng sure win, kumbaga, kaya nga ang ang Team USA pinagsasama-sama nila lahat ng pinakamagagaling na player nila
Pag dinambakan nga nila yung mga kalaban nila, milya-milya yung layo eh. Kasi nga, gusto nila na, kasi nga pagkadikit ang laban, mas delikado. May pwede kang manalo, pwede kang matalo. O pag malayong-malayo yung agwat, di yung mga bangko mo pwede mo nang gamitin, di ba? So yun ay sa aking yun ay sa aking opinion lamang. Again, yung opinion nyo is also as good as mine. Oo, pero yun lang ay sa akin. Kung gusto ng sure talaga, PRD. Pero kung si Baste, okay lang din naman. Kayang-kaya niyang talunin yung mga Nograles. Basta, sisiguraduhin yung mga tiga Davao, ilalaglag nyo talaga yung Nograles. As in, kailangan milya-milya ang layo. Dahil kung dikit, delicate yan. Kayang-kayang dayain yan. Ilang beses nang nadaya ang natin, eleksyon. ng Davao City at pagkasenador ang pinagpipilian ng dating Pangulong Duterte na takbuhang posisyon sa midterm elections. Kung maalala, binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo ang kanyang ama na si FPRD at ang kapatid nito si Congressman Pulong at Mayor Baste sa pagkasenador. Samantala, may hanggang October 8 pa para malaman kung tatakbo o hindi at kung anong tatakbo ang posisyon ng dating Pangulo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar. Ayun, palakpakan. Ngayon ko lang nakita to actually, itong balitang to. Ngayon ko lang talaga to nakita. And nagkakaparehas kami ni Sal Panelo ng analysis. It's just that yung kay Sal Panelo is gearing towards the presidency and vice presidency. Ako naman, yung sa akin naman is yung Baste mag-senador. Kasi ang Baste hindi yan magse-senador hanggat walang siguradong hahawak nung probinsya. Sayang naman. Kung si Baste ang tatanungin natin, gusto niyang tapusin talaga yung 3 termino. Kahit si Inday Sara 3 termino yung gusto niya eh. Kaya lang napilit siyang maging vice president eh. Si Baste ganun din. Gusto ni Baste ng isa pang term kasi nga napakadami niyang mga projects pa sa Davao City na gusto niya pang gawin. Marami pa siyang pangarap sa Davao. Kaya ayaw niya pang bitawan yung Davao. Pero bigyan niyo ko ng reason kung bakit iiwan ko ang Davao at bigyan niyo ko ng peace of mind na kaya ko nang iwanan yung Davao. And para sa akin, in order for Baste Duterte to go national, kailangan patakbuhin natin si PRD as mayor ng Davao para talagang sure win yung Davao, hindi mapupunta sa kamay ng ibang taong di natin alam kung ano ang gagawin sa probinsya na yan. Do you agree with me? Do you agree with me? Baka hindi naman kayo nag-agree